Magandang araw po, maayong adlaw, magandang araw, maupay nga aga, no? Maayong aga po sa lahat. Good day po to all of our future LPTs, no? So we are making this free video po para po sa doon po sa ating mga nag-aasam na maging LPT na magkaroon po sila ng resources po, no? Because we all know na may mga nagre-review po na medyo financially challenged. That's why we are making this kind of video para po makatulong din po, no, kahit po sa simpleng paraan. And I hope po na sana po ay suportahan ninyo ang ganitong mga ginagawa natin para po din ito sa ating mga future LPTs po, no? So without further ado, let us start our review ngayong araw na ito with a prayer po, no? Dapat po kapag tayo ay nagre-review, no, before tayo magsimula at pagkatapos nating mag-review, ay talagang mag-aas tayo ng guidance. And of course, no, magpasalamat na rin sa ating Panginoon. So dear Lord, thank you for the gift of knowledge and the opportunity to prepare for the board exam. Please grant us the focus, clarity, and discipline as we study. Please help us understand and remember what we learned, and please give us the strength to overcome distractions and doubts. Please fill our hearts with peace and our mind with confidence. Please guide us in this journey, Lord, and remind us that with hard work and faith, all things are possible. Amen. At ayan na nga po, no? Humingi na po tayo ng guidance mula po sa ating Panginoon. And now, let's start our review na po, no? Para po hindi po masayang yung inyong oras. But before that, of course, yung inaasam-asam natin na lisensya, pamay na po, no? I-claim na po natin yan, no? Na this coming December, LPT na po tayong lahat. Start po tayo, mga teachers, no? Number one question. It is the feeling of disorientation experienced by someone who is suddenly subjected to an unfamiliar culture, way of life, or set of attitudes. Letter A, cultural relativism. Letter B, culture shock. Letter C, culture, or letter D, culture phobia. No? I'll give you maybe 5 seconds to think of your answer. And of course, our correct answer for number one is it's letter B, culture shock, no? When we talk about culture shock, it is the feeling po na nararamdaman ng isang tao na hindi sanay, no? Or hindi familiar doon sa isang culture. For example, ang isang teacher po, mula sa Pilipinas, siya po ay nag-migrate, for example, sa US. Kung sa Pilipinas po, siya ay palaging ginigreet, no? Palaging binabati na kanyang mga estudyante, and of course, tinatawag na ma'am or sir. Pagkarating niya halimbawa sa US, ay tinatawag na po siya doon sa kanyang maybe first name or last name, no, at hindi na po siya pinapansin habang naglalakad sa hallway. Yung teacher parang na-shock po siya, ganito pala dito sa US. That is an example of culture shock, no? The feeling of disorientation or being unfamiliar po doon sa isang kultura. Now, ano po yung other choices natin for question number one? Yung cultural relativism po, it is a concept that tells us that instead of judging the culture of others, let us try to understand where these people are coming from in order for us to create or to have that respect with these people, no? Yan po ang palagi sinasabi sa amin nung kami po ay nagre-review. Ano, first, nung kami po ay nag-aaral ng social science, sinasabi po ng mga professors namin, kung hindi natin kayang, no, kung hindi natin kayang irespeto yung isang, yung ginagawa ng mga tao, wala din po tayong karapatan na sila po ay judge. But talking about cultural relativism, it is the concept na instead po na tayo ay nagja-jump into judgment, it is the concept na nagtuturo sa atin na why not try to understand kung saan nanggagaling ang mga taong ito in order for us to formulate or to have that respect sa ganitong klase ng mga tao or sa kanilang mga ginagawa. Now, yung culture naman po, it refers to the total sum, no? Yung kabuuan po, no? Yung beliefs ng mga tao, yung mga values nila, yung kanilang mga practices, and the material objects that constitute a way of life for a group of people. At yung culture phobia naman po, no, it is a way of expressing a fear or maybe a dislike of different cultures. But going back to our question, yung culture shock po, it is a concept wherein yung isang tao ay medyo hindi siya familiar doon sa kultura na kanyang maybe bago siya po doon, no? Next po tayo, question number 2.
what is known as the Isla de Pintados by the Spaniards. No? To those na hindi po nakakita ng video ko, nung ako po ay in-invite ng isang review center, lumabas po ito at kung hindi ka po familiar, no, nasa tamang video ka po. At least, no, malalaman mo ito bago yung board exam. Is it letter A, Luzon? Letter B, Visayas? Letter C, Mindanao? Or letter D, Isla Verde? Ano nga ba yung isla, no? Ano nga ba yung lugar na tinawag ng mga Kastila na Isla de Pintados? And the correct answer for number 2, of course, it's letter B po. It's the Visayas. Now, what is the history? Bakit po tinawag na Isla de Pintados ng mga Kastila, no, or ng mga Espanyol yung Visayas? It is because nung dumating po yung mga Kastila, particularly po dyan sa Samar, sa Bohol, no, sa Cebu, sa Panay Island, yung mga Pilipino po, or yung mga tao nakatira doon, ay yung mga katawan nila ay puno po ng tattoo. Kaya po tinawag sila, no, tinawag po ang Visayas na Isla de Pintados or the land of the painted ones. Yan po yung sagot dyan. Number 3 po tayo. Question number 3. Ito po pala yung mga ano, no? Ito po yung example ng mga Pilipino, no? Noon na nakita ng mga Kastila na puno ng tattoo yung kanilang mga katawan. Number 3 po tayo. What is, speaking of the contemporary world, no? Which is one of the domains in the general education sa social science po, no? What is the international treaty adopted in 1997 na yung layunin niya ay para ma-reduce yung greenhouse gas emissions primarily ng mga industrialized na mga nations? Is letter A, the Kyoto Protocol. Letter B, the Montreal Protocol. Letter C, the NATO. Or letter D, the No Greenhouse Act. Hindi po ito nawawala sa board exam, teachers, no? Be mindful po. And the correct answer for number 3 is, it's letter A. It's the Kyoto Protocol. Yung letter B kasi, yung Montreal Protocol, ito naman yung nagma-mandate doon sa mga bansa, no? Na i-limit or i-reduce yung chlorofluorocarbon emissions naman po yan. Now, yung letter C natin, yung NATO po, it is or the North Atlantic Treaty Organization, ito po yung organization na kung saan itinatag para po ma-counter yung threat ng Soviet Union. Yan po yan, no? At yung letter D, ano lang po dyan, no? Ano lang po yan, no? Parang hindi po siya kasali dyan. Gawa-gawa lang po yung letter D. Number 4 po tayo. Question number 4. Ito na. Yung paborito ng board exam, no? Yung Rizal. What was the literary piece written by Rizal sent to the courageous individuals fighting for education and gender equality? No? Makikita na po natin dyan yung context clue po natin. Is it letter A, to the young women of Malolos? Letter B, Mi Primera Inspiración? Letter C, The Story of the Moth? Or letter D, A la Juventud Filipina? Yung apat po na choices na ito, no, may isa po talaga dito or maybe dalawa na palaging lumalabas po sa board exam. At yung answer natin for number 4, yung literary piece na isinulat ni Rizal wherein, no, he praised yung mga, I will reveal the answer for number 4, yung mga kababaihan po na taga Malolos doon po sa kanilang katapangan when they asked for equality when it comes to education and gender, because we all know that women during the Spanish era, no, and of course in the earlier years of the Americans, wala pong masyadong karapatan yung ating mga kababaihan, no? That's why Rizal, nung nalaman niya na may mga taga Malolos na mga kababaihan na ipinaglaban talaga yung kanilang karapatan, no, he praised them through a letter. Yung letter B naman po kasi natin, yung may primera inspirasyon, ito po ay lumabas noong March, no? Ito po yung isinulat ni Rizal para po sa kanyang inang si Chodora Alonso. Yung letter C naman po natin, The Story of the Moth, ito po yung kwento ng mama ni Rizal, no? Nung nanay ni Rizal sa kanya nung siya po'y bata pa. And of course, no, if you look at the story, no, sa The Story of the Moth, parang pareho yung sinapit ng Gamo-Gamo at ni Rizal na kung saan yung Gamo-Gamo ay lumapit sa liwanag o doon po sa apoy, siya po ay binawian ng buhay. And when we relate it to the life of Rizal, makikita din po natin na nung si Rizal po ay lumapit sa liwanag or nakipaglaban para makamit yung liwanag. Ano po yung liwanag, sir? Yung liwanag po is yung kalayaan para po sa Pilipinas. And we all know na dahil po sa pakikipaglaban ni Rizal, doon po para sa pagkamit ng independence
from the Spaniards, siya po din ay hinatulan ng kamatayan. Yung letter D naman po natin, yung A la Juventud Filipina or To the Filipino Youth, ito po yung The Crowning Glory or the winning poem ni Rizal nung siya po ay nag-aaral sa UST. Be mindful of the two keywords po ha, The Crowning Glory or the winning poem of Rizal in UST, yung To the Filipino Youth or A la Juventud Filipina. Number 5 po tayo. Question number 5. Sino po yung tsuhin ni Rizal na nag-inspire sa kanya at tumulong sa kanya na ma-hone or ma-develop yung kanyang artistic abilities? Is the letter A, Tio Manuel. Letter B, Tio Gregorio. Letter C, Tio Alberto. Or letter D, Tio Francisco. And the correct answer for number 5, It's it's letter C, it's Tio Alberto. Bakit po? Yung letter A kasi, si Tio Manuel po, siya naman po yung sa athletic and physical side ni Rizal, no? Siya po yung nag-inspire doon kay Rizal. Yung letter B naman po, si Tio Gregorio, siya naman po yung nag-inspire kay Rizal, no? To read books. Kaya po makikita natin na talagang si Rizal po ay inclined when it comes to reading and of course to writing po. Yung letter D naman po, si Tio Francisco, actually, it is not his father, si Francisco po. Tatay niya po yan, si Francisco Mercado. And of course, in the board exam, mayroon talagang mga, parang yung panggulo lang po sa choices. No? At kapag hindi po natin alam, especially sa Gen Ed, na talagang remembering, no, simple recall po yung atake dito, talagang tayo po ay mapag-iisahan ng PRC at ito po, no, isang paraan po natin ito na talagang dapat i-memorize na natin para pagdating ng board exam, wala na po tayong problema. Pasado na po yan. Number 6 po agad. By the way, for today, we'll be having 15 items. No, 15 items lang po. Number 6, what was Rizal's literary piece that upholds the dignity of labor? Oh, may clue na tayo dyan. Is it letter A, Sobre la Indolencia de los Filipinos? Letter B, To the Flowers of Heidelberg. Letter C, Himno al Trabajo. Or letter D, Mi Ultimo Adios. No? Dapat po tama na tayo sa number 6 kasi tinutukla na po tayo ng clue natin dyan. And of course, our correct answer, no, for number 6, it's letter C po. It's Himno al Trabajo. Ito po yung isinulat ni Rizal doon po sa mga manggagawa sa Lipa, Batangas. Now, ano yung other choices natin? Dapat malaman din natin ito. Yung letter A po kasi, yung Sobre la Indolencia de los Filipinos, ito po yung isinulat ni Rizal wherein he defended yung sinasabi ng mga banyaga na yung mga Pilipino raw po ay mga lazy or mga tamad. Sabi po ni Rizal sa kanyang Sobre la Indolencia de los Filipinos, no? Oy mga Kastila, marahil sa paningin ninyo ay mga tamad yung mga Pilipino pero dahil po yan no doon po sa two main reasons. Una po diyan, no? Dahil hindi ninyo binibigyan ng karapatang makapag-aral yung mga Pilipino. Dahil we all know during the Spanish occupation, yung mga nakakapag-aral lang po is yung mga ilustrados o yung may mga kaya lang, no? At yung mga Indios, mostly po sa kanila, hindi po talaga makakapunta sa paralan kasi po wala pong kaya, no? Wala po silang pambayad doon. Now, that's one of the reasons yung kulang sa edukasyon. And of course, dahil kulang sila sa edukasyon, wala din po silang oportunidad doon po sa trabaho. Kaya sinabi ni Rizal sa kanyang isinulat na Sobre la Indolencia de los Filipinos, hindi talaga tamad yung mga Pilipino. Sadyang kulang lang po sila doon sa oportunidad na ibinibigay po sa kanila. Na yung letter B naman po, To the Flowers of Heidelberg, ito po yung isinulat ni Rizal na lumabas din noong March 2025, no? Noong siya po ay nandoon po sa Alemania or sa Germany, wherein siya po ay nagkaroon ng pagkamis, no? Nalungkot po siya at na talagang he was longing, no, for the presence of his parents and of course his family. Yung letter D naman na talagang famous din when we talk about Rizal is yung Mi Ultimo Adios, no? It is his last farewell wherein dito din po isinalaysay ni Rizal yung kanyang uh, yung at peace po ang kanyang kalooban, no? Na talagang tanggap niya na yung kanyang kamatayan po para po sa ating bansa. Yan po yan, mga teachers. Number 7 po tayo. 7. It is one of the novels, Rizal pa rin, no? Written by Rizal that is considered to be a work of head
rather than a work of art, critiquing the political status of the Philippines during the Spanish regime. So letter A, Makamisa. Letter B, Mi Ultimo Adios. Letter C, Noli Me Tangere. Or letter D, El Filibusterismo. Ano po yung isinulat ni Rizal na kino-consider, no, nagawa daw po ng ano, the book of thought instead of the emotions. And of course, our correct answer for number 7, no, it's it's letter D. It's the El Filibusterismo or yung The Reign of Greed. Ito po yung kino-consider na book of thought, no? Work of head. Now, yung letter A natin, yung Makamisa po, nobela din po yan ni Rizal, pero hindi niya po yan natapos. Yung letter B naman, no, in-explain natin kanina, no, yung kanyang huling paalam and acceptance of death for the country. Excuse me po. At yung letter C naman, no, yung Noli Me Tangere or yung college professor ko, no, he pronounced this as the Noli Me Tangere. No? Parang ang arte din, no? Ito po yung first novel ni Rizal, yung Maria Clara, no? Yan po yan sa Noli Me Tangere or the social cancer. And of course, ito naman po yung kabaligtaran doon sa El Filibusterismo. Kung ang El Filibusterismo more on the political aspect, no, more on the work of head, the book of thought, yung Noli Me Tangere naman po, it's more on a romantic novel, no, between Maria Clara and his lover. And of course, talagang ibinunyag po doon ni Rizal yung katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno at of course yung mga katiwalian din po ng mga praile. Yan po yan, no? Dapat po familiar na po tayo sa mga gawa ni Rizal. Dahil every board exam po na every season, talagang may mga items, napakaraming items na nanggagaling kay Rizal. Number 8 po tayo. We're halfway there, teachers, no? Now, who considered Rizal as the greatest son of the Malay race? Is it letter A, Maximo Viola? Letter B, Juan de Plasencia? Letter C, Ferdinand Blumentritt? Or letter D, Valentin Ventura? And of course, yung clue po natin dito, yung tao po pong ito ay isa po doon sa mga best friends talaga ni Rizal. At yung answer natin for number 8, no? He considered Rizal as the greatest son of the Malay race is Ferdinand Blumentritt po. Now, another thing about Ferdinand Blumentritt, siya po yung nag-translate ng Noli Me Tangere into the German language. Yung goal niya po doon, no? Yung goal niya po na bakit niya translate into the German language ay para po doon, no, malaman ng mga taga-Germany yung estado ng Pilipinas under the Spanish occupation. Now, yung letter A naman, si Maximo Viola, siya po yung nagsalba, no? Siya po yung tumulong kay Rizal para mailimbag or para ma-publish yung Noli Me Tangere, no? Pinahiram niya po si Rizal ng 300 pesos and we all know na nung panahon po yan, no? Talagang napakalaking halaga na po niyan. At yung first release po, no, ng Noli Me Tangere ay 2,000 copies po yan. Now, yung letter, unahin natin yung letter D. Kung si Maximo Viola yung tumulong kay Rizal para ma-publish yung Noli Me Tangere, si Valentin Ventura naman po yung tumulong kay Rizal para naman po ma-publish yung El Filibusterismo, no? Some of the sources would tell us na pinahiram daw po ni Ventura ng 150 pesos naman si Rizal para po sa publication ng El Filibusterismo. But mind you po, teachers, no? Si Valentin Ventura po, nung una ay hindi po siya sang-ayon na talagang i-publish ni Rizal yung El Filibusterismo. It is because, no, alam niya po na kapag ito po ay lumabas at malaman ng mga Kastila ay pag-iinitan po si Rizal, no? But then again, because of Rizal's dedication, dahil din po sa tapang ni Rizal, na talagang mabunyag o anong tawag dito? Maisawalat, no? Para po mabunyag talaga yung mga ginagawa ng mga Kastila po ay talagang pinagpatuloy po. And of course, no, nakasuporta pa rin si Valentin Ventura. Now, yung letter B naman po natin, si Juan de Plasencia, siya naman po yung nagsulat ng Customs of the Tagalog. Ano naman po ito? Ito po ay patungkol doon sa mga ways of living, doon sa mga religious practices, the form of government, ng mga Katagalugan po bago pa dumating yung mga Kastila. Yan po yung mga choices natin dyan. Number 9 po tayo. Number 9, eto na. What was considered to be Rizal's first sorrow? It's letter A, yung kamatayan ng kanyang inang si Chodora. Letter B, yung pagkamatay ng kanyang asong si Osman.
Letter C, yung pagkamatay ng tatlong paring martir? Or letter D, yung pagkamatay ng kanyang kapatid na babae? Mhm. Uh-huh. A correct answer for number 9, of course, it's letter D, no? Um, Rizal's first sorrow, yung kino-consider na first sorrow ni Rizal at the age of 4 is yung pagkamatay ng kanyang kapatid na babae na si Concepcion, no? Who died at 3 years old. It means, no, isang taon lang po yung agwat ng magkapatid na ito. Now, yung Gumburza naman po, ito po yung sa kanila po idinedicate ni Rizal yung kanyang pangalawang nobelang El Filibusterismo. Dahil po sa pagkamatay ng tatlong paring ito, no, medyo bata pa po si Rizal nung panahon na yon at sinabi po ng kanyang kapatid na si Pasiano sa kanya kung ano po yung sinapit ng tatlong paring martir. At ito nga po yung isa sa mga dahilan, isa sa mga pumukaw doon sa nationalistic spirit ni Rizal na talagang makipaglaban para po sa kalayaan ng ating bansa. Kaya po i-dedicate niya po yung El Filibusterismo doon po sa tatlong paring martir. Now, maybe no some would consider this na talagang parang unnecessary informations naman, but then again the board exam is very unpredictable, kaya kahit yung aso at yung puni ni Rizal isinali na rin natin dito para marami po tayong bala. Now yung pangalan po ng aso ni Rizal na kulay itim ay si Osman, and of course yung kanyang pony po ay si Alipato. Now proceed po tayo dito sa magkapatid na Rizal, no? This is the Mercado family tree or the Rizal family tree. No, Soksay majors, alam nila yan kung bakit Mercado. Now, para po madali nating ma-memorize, kasi 11 na magkakapatid, no? 11 magkakapatid po sila ni Rizal. Now, para madali po natin itong ma-memorize, dahil sa dinami-rami ng informations na kailangan nating ma-memorize at maintindihan, no, ma-familiarize, when we are preparing for the board exam, gumagawa na lang po tayo ng mga paraan para po hindi natin madaling makalimutan yung mga informations po. Now, yung kaibigan ko nung kami ay nagre-review, tinuruan niya po ako no, kung paano madaling ma-memorize yung magkapatid na Rizal no, sa paraan po ng pagkanta. But mind you teachers, no, kindly po, notice lang po dito si Concepcion po, yung picture na po kasi na ito ay galing po ito doon sa internet at wala na po akong makitang ibang picture ng Mercado Family Tree. At hindi po yan si Concepcion. Bakit po? If you look at the picture, no, dalaga na po yung babae dyan. And of course, no, alam natin na si Concepcion namatay at 3 years old, no? Siguro yung nag-edit ito ay wala na ring ibang nakita, kaya yan yung lagay niya dyan. Pero hindi po yan yung totoong mukha ni Concepcion. But going back to the sequence of the Rizal siblings, let us sing their first names, no? Using the song, Mangga, 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 Papaya, Papaya, Banana, 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 Fruit Salad, Fruit Salad. Now, ito po yan. Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose Rizal, Concepcion, Josefa, Trinidad, Soledad. Yan, ganyan lang po kadaling i-memorize yan. No? At sana po ay ma-memorize din natin kasi kapag tayo po ay kumakanta, no, ang dali po nating na-memorize yung mga lyrics. And of course, gamitin po natin yung mga first names ng magkakapatid na Rizal. And I'm hoping, no, na sana sa board exam, kapag lumabas po ito, sana po ay tayo po ay tama na po dito. No? Proceed po tayo. Number 10. No? Number 10 po tayo. Eto na. Philippine history po ito. Who was the last general to surrender to the Americans? Is it letter A, Macario Sakay? Letter B, Simeon Ola? Letter C, Gregorio Aglipay? Or letter D, Diego Silang? Sino ba yung pinakahuling general na sumuko doon during the time of the Americans dito sa Pilipinas? And of course, a correct answer for number 10 is it's letter B. It's Simeon Ola po. Bakit po? Si Macario Sakay kasi, hindi natin pwedeng isagot. It's because siya po yung nagtatag of the Tagalog Republic o Republikang Tagalog po. Si Gregorio Aglipay naman, excuse me, siya po yung founder ng Aglipayan Church o yung Philippine Independent Church na siyang only living remnant during the Philippine Revolution. And of course, si Diego Silang na famous din, no? Siya po yung namuno doon sa pag-aalsa o sa himagsikan dyan naman po sa May Ilocos. But going back to the question, yung pinakahuling general na sumuko during the American occupation was Simeon Ola po yan. Last 5 questions po, 11. This man is considered to be
the founder of the first labor union in the Philippines? Is it letter A, Epifanio de los Santos? Letter B, Claro M. Recto? Letter C, Aquilino Pimentel? Or letter D, Isabelo de los Reyes? Ano po kaya yung tamang sagot natin for number 11, no? Sino ba yung nagtatag ng pinakaunang labor union dito sa Pilipinas? And of course, our correct answer for number 11, no? It's letter D po. It's Isabelo de los Reyes. Now, yung board exam kasi, pinapaikot-ikot niya lang po yung tanong. For example, this season, yung tinanong niya, sino po yung nagtatag? Yung pangalawa, yung next season naman, yung tinatanong niya, no? ah, Isabelo de los Reyes founded the first labor union of the Philippines. Ano po yung tawag doon sa first labor union? At yung tawag po doon ay Union Obrera Democratica. Yan po yan, pinapaikot lang po yan ng PRC, no? Kasi minsan po yung mga questions daw po, no? Ay nire-recycle lang po. And of course, si Isabelo de los Reyes din ay tinaguri ang father of Philippine socialism. Now, yung choices A, B at C natin, si Epifanio de los Santos naman, no, kung saan ipinangalan sa kanya yung tinawag nga na EDSA, no, siya po yung tinaguri ang man of many talents. Si Claro M. Recto naman po ay tinaguri ang great dissenter. Bakit po siya tinawag na great dissenter? It was because during the time of the Americans, isa po talaga si Recto na nanindigan para po doon, para po talagang ipaglaban yung karapatan at para hindi po madihado or maapi yung mga Pilipino. Because during the time of the Americans, may mga batas na ipinalabas na kung saan in-exploit yung ating natural resources, no? Yung fair yung mga pagkuha ng mga resources po natin, which is very unfair, no, to the Filipinos na tayo lupa po natin tapos may nakikihati pa po sa ating mga resources. Na yung letter C naman po, Aquilino Pimentel, siya po yung tinaguri ang father of local government code. Number 12 po tayo. Number 12. Ito na. Who was the Spanish historian who documented the events of the Cavite Mutiny, citing na ito daw po ay isang attempt ng mga Indio para po mapatalsik yung gobyernong Kastila? Is it letter A, Antonio de Morga? Letter B, Antonio Pigafetta? Letter C, Rafael Izquierdo? Or letter D, Jose Vidal? Our answer po for number 12, of course, no, it's letter D. Si Jose Vidal po yan. Bakit po? It's because, no, si Antonio de Morga po, hindi po siya, wala na po siya doon sa time ng Cavite Mutiny. Siya po yung nagsulat ng Sucesos de las Islas Filipinas. Now, si Antonio Pigafetta naman ay hindi natin pwedeng isagot because he was the historian during the time of Magellan's voyage papunta pong Moluccas, no? Papunta po sa Spice Islands. Si Antonio Pigafetta po doon, yung kasama ni Magellan na historian. And of course, no, dahil na-mention na din natin si Magellan, itakya na din po natin yung 5 ships, no? During the time of Magellan's voyage to the Spice Islands, may 5 ships po siya, no? May 5 barko po siya na kasama. We have the Santiago, San Antonio, ang tawag dito, Victoria, Trinidad, at ang tawag dito sa isa, no? San Antonio, Santiago, Victoria, Trinidad, Concepcion. Okay, thank you. No, Concepcion po 'yon, no? Yung panglima. Si Rafael Izquierdo naman po, hindi po siya historian. He was the Governor General during that time no, ng Cavite Mutiny. At siya po yung nag-order or nag-utos para po i-execute yung 3 paring martir na yung Gumburza nga po. No? At going back to the question, yung historian, na siyang nag-document talaga kung ano ba yung nangyari sa Cavite Mutiny, si Jose Vidal po yan. But then again, yung mga details po no, ng kanyang mga isinulat ay of course no, at some point Eurocentric po. Ano po yung ibig sabihin ng Eurocentric, sir? Yung Eurocentric po kasi, yung parang yung ang basihan po doon ay point of view ng mga Espanyol po, no? Yung kung ano po ang kanila nakikita. But then again, meron din pong, no, because we all know na in every story may 2 sides po yan. May ibang POV naman po yung mga Pilipino doon. Gets po ba? 13 po tayo. Now, question number 13. Last 3 questions po. In relation to Cavite Mutiny pa rin. The 200 men who conducted the Cavite Mutiny was led by, sino po yung namuno doon sa pag-aalsa sa Cavite?
The letter A, Padre Burgos. Letter B, Sergeant La Madrid. Letter C, Jose Vidal. Or letter D, Francisco Zaldua. No? Ito po dapat ay familiar po sa atin. No? Ang correct answer for number 13 is, it's letter B po. Yung namuno po sa 200 o more or less na mga sundalo na nag-alsa po dyan sa may Cavite na kung saan kanilang inatake yung Spanish arsenal ay si Sergeant La Madrid po. Si Padre Burgos po kasi, no, siya po yung during the time of the Cavite Mutiny rin, no, same timeline, siya po yung Cora Parroco or yung pari po doon sa Manila Cathedral naman. And we know Jose Vidal, yung historian. Now, si Francisco Zaldua, dapat malaman natin kung ano ang relasyon ni Francisco Zaldua doon sa tatlong paring martir na hinatulan ng kamatayan ni Rafael Izquierdo. Ganito po yan. Si Francisco Zaldua po ay kabilang doon sa 200, more or less 200 men na nag-asa sa Cavite. Now, nung natalo yung mga Pilipino sa Cavite Mutiny, dahil po sa reinforcement na ipinadala ng mga Kastila, si Francisco Zaldua po ay hindi po siya namatay, no? Nagkaligtas po siya. But then again, naging captive po sila ng mga Kastila, no? Tapos, dahil sa kagustuhan ni Francisco Zaldua na siya po ay hindi parusahan ng kamatayan, no, ng mga Kastila, gumawa po siya ng kwento. Ang sabi niya po, yung tatlong paring martir daw po yung nasa likod ng Cavite Mutiny. Kaya po, yung pagkamatay ng tatlong paring martir ay talagang false accusations ng po yun. Si Francisco Zaldua po yung isa sa mga rason doon dahil sabi po niya, yung tatlong paring martir ang nasa likod ng Cavite Mutiny. Now, ginawa yun ni Francisco Zaldua para hindi nga po siya hatulan ng kamatayan. But then again, during the execution of the three priests, no, bago po ginarote yung tatlong paring martir, guess what? Si Francisco Zaldua po yung inuna, no, na in-execute bago po yung tatlong paring martir. Yan po yung medyo interesting fact, no, or fun fact about kay Francisco Zaldua. Siya, nag-tridor po siya, no? Ipinagkalulo niya yung tatlong paring martir para po daw siya ay makaligtas doon sa kamatayan from the Spanish government. But then again, nung siya po ay kumanta na, no? Gumagawa siya ng kwento, siya din po ay yung unang in-execute ng mga Kastila. 14 po tayo. Question number 14. Which of the following was the main goal? Notice the words, main goal of the KKK ni Andres Bonifacio. Letter A, for the Philippines na maging probinsya ng Espanya. Letter B, promoting welfare and happiness of the Filipinos. Letter C, for the Philippines to be fully independent from Spain. Or letter D, using writing as a mean to overthrow the Spanish government. A correct answer for number 14, of course, no, is letter C po. Yan po yung goal ni Andres Bonifacio. Kasama po yung mga matatapang natin na mga katipuneros na talagang maging fully independent, no, na talagang tayo po yung mamuno sa atin pong sariling lupa. Yan po yung ipinaglaban ng mga katipuneros. Gets po ba? Last question po tayo for today. Eto na. Who was considered to be the town crier during the early Filipino society? So letter A, the Datu. Letter B, the Raha. Letter C, the Chieftain. Or letter D, the Omalohokan. Sino po yung tinatawag na town crier bago po dumating yung mga Kastila, no? During the pre-colonial Philippines. And of course, a correct answer for number 15, it's letter D po. It's the Omalohokan. Bakit po, sir? It's because, excuse me, yung dato po kasi, no, sila po yung namumuno doon sa barangay. Additional information po, yung barangay po ay binubuo ng 30 to 100 families. Now, yung chieftain naman po, siya po yung leader, no, doon po sa mga tribo or sa mga clans. At yung raha is the higher ranking chief. Now, yung chieftain at dato, at some point ay talagang ginagamit siya interchangeably ng mga tao kasi parang same na naman po yung duties nila. But then again, when we talk about the Raha, no, the higher ranking chief, during the pre-colonial, parang yung structure niya, parang may isang raha, no? Tapos marami pong dato or chieftain na under po sa kanyang pamumuno, no?
or under po sa kanyang supervision, no, as the raha. No? Parang isang raha, tapos maraming dato, no? Maraming barangay. Ganyan po yung structure doon, nung pre-colonial Philippines, nung bago pa po tayo sinako. Now, that ends no our 15-item discussion for today. Medyo mabilis po tayo dahil po first video ko po ito, no? Talagang medyo excited pa ako. And of course, no, palakpakan niyo po ang inyong sarili for surviving, no? And now, alam na natin na you are one step further, no? One step closer rather. One step closer po na ma-achieve po yung inyong inaasam-asam na tatlong letra po na karugtong ng inyong pangalan na LPT. No? At kung gusto po natin maging LPT this December or in the coming months, no? Or in the coming years, paki-comment naman po dyan sa comment section yung pangalan ninyo and of course, yung LPT. Pwede rin po, no, paki-share na rin po ng inyong scores, no? Wag po kayong mahiya na i-share ang inyong scores. Bakit po? Nung kami po yung nagre-review, hindi po kami talaga nahihiya kung yung score namin ay 5/20, no? At 20/30, 15/30. It's because kaya nga po tayo nagre-review para po matuto, no? Kung alam naman po natin pala yung lahat, no? Hindi, wag na po tayo mag-review, no? And isa din po diyan, babalikan niyo rin po yung mga scores ninyo, no? At makikita ninyo yung journey ninyo kung paano kayo nag-improve, kung paano unti-unting tumataas yung scores ninyo. Na and with that, thank you, no? And God bless future LPTs. Good day po and thank you for watching the video and of course, no, paki-share na rin ng good news na ito na meron po tayong ginagawang pre-review para po makatulong sa ating mga aspiring LPTs. Goodbye everyone, God bless at see you po no sa oath taking kung makaka-attend po tayo. Good night everyone, good day no kung kahit saan lupalok man tayo ng mundo. Bye, God bless.